So, sa hindi nakakaalam, again, this electronics lahat natin na video is for beginners. So, ito yung range ng sa communication. FM is 88 to 108 MHz. AM is times 10. Ibig sabihin that's 5,500. No, sorry. 550 kilohertz. So, kilohertz, no? Megahertz. So, times 10, 550 kilohertz starting from 550 kilohertz. Actually, that's 5. Sa theory talaga ng frequency band sa AM is 535 to 1605. So, but dito is 550 to 160 or 1600, no? Kasi times 10. 550 to 1600 kilohertz. Other like sa FM, other countries is lower yung frequency band nila, no? I think pinakamataas, kaya yung iba na parang surplus na tuner galing sa ibang bansa, pag dumating dyan sa atin is ang maximum na frequency niya for FM is 90, as what I if I remember it right, no? 90, then below 90 maximum, then pababa. So kung ito ang bandwidth nito actually is ano lang say 108 to 88. Mahina talaga tayo sa mathematics, guys. 108. So actually ang bandwidth nito is 20 kilohertz, 20 megahertz lang ang bandwidth ng FM. 88 to 108, no? 20 megahertz lang. That's why yung 20 megahertz na bandwidth, hati-hatiin niya kung ilang FM station sa isang lugar, no? Yun yung ano, kaya may limit din yan, guys, pag nahuli ka halimbawa sa isang area na pwede mo yung i-cover yung isang area, pero pwede naman yan ma-repeat yung frequency sa other place na naman, no, na hindi na kayang abutin ng signal nung sa isang area. Like for example, say 98.1. So 98.1, let's say General Santos 98.1, pwede naman yan i-reuse yung 98.1 doon sa Manila or in Visayas, no? Or not even in Mindanao, pero sa other cities na malayo sa General Santos, something like that. So pwede naman ma-reuse ang frequency, pero in one area or one city, so ang allotted bandwidth is only 20 megahertz because it's 88 to 108 megahertz. For AM, that's 1605. Dito 1600 lang kasi. 1600 minus 550. So ang bandwidth niya is 1.050 megahertz or 1050 kilohertz bandwidth. Okay. So, and also, ito parang background na lang sa mga hindi nakakaalam, no? What's the difference between EM and FM? Okay?
FM, that's frequency modulation. AM is amplitude modulation. FM, kung nakita ninyo, o kung siyempre na-experience ninyo, no? Yung mga mahilig sa music, is maganda ang sound, no? Sa FM, because nasa higher frequency siya, no? In megahertz. Pero ang ang disadvantage niya naman is yung reach ng signal is hindi ganun kalayo sa AM na in terms of kilohertz. Why? Because based on the theory of AM and FM signals, yung sa EM is in kilohertz, lower frequency compared to FM in megahertz. Lower frequency can reach far more than more than FM, because mayroon siyang tinatawag na mga reflective or reflected waves, no? Yung nagre-reflect or nagba-bounce. Halimbawa, pag according to the theory, yung AM kilohertz, sa kung na-notice ninyo, even AM station from Manila is pwede nyo ma-receive dyan sa Mindanao or sa Visayas, or some AM in Visayas ma-receive natin sa Mindanao, and vice versa, no? Ganon din sila. There are some radio from Mindanao na pwede rin nila ma-receive doon sa Visayas or even Manila. Why? Because mayroon siya, yun nga, yung sinasabi natin na lower frequency can penetrate, and there is also a bounce or reflected frequency pag tumama siya sa mga sa sky, no? Or even trees, large buildings, something like that. Pwede siya mag-reflect, pwede siya mag-bounce. So, like, yung ceiling, accordingly sa theory, no? Yung sa taas, kasi yung signal ng radio is yan they call it as hemispherical shell, no? Yung parang paikot, pabilog, palaki na, parang nagtapon ka ng bato sa isang pond, no, na nagki-create siya ng waves, palaki, from maliit to palaki ng palaki, no, hanggang palayo ng palayo, palaki siya ng palaki. So ganon ang waves ng radio. So yun, tawag dito, pag tumama yan sa atmosphere, no, may mga, accordingly sa theories, may different layers ng atmosphere. So pag tumama doon, mayroon yang F1, F2, D, layer 1, layer E, D, F1, F2, something like that, if I remember it correctly, no. And pag tumama doon, guys, yung EM, nagbabounce yan pababa, parang sa billiard, no, para maano ninyo, ma-imagine ninyo yung sa billiard, pag dito yung cue ball ba yan, no? Tapos tirahin mo yung isang bola, tapos tumama dito sa side, tapos magbabounce ganon, malayo yung bounce niya, di ba? So ganon yung wave. Pag tumama sa ceiling from the ground, no, tumama sa ceiling, then magbabounce, so malayo na yung bounce back niya. Whereas sa FM, accordingly, is wala siyang ganon, wala siyang characteristic na ganon. So straight lang yung niya, yung transmission niya, no. Usually, sabi nga, lalo na sa mga kung nakagamit kayo ng mga handheld radio, no, yung mga line of sight, no. O ngayon sa mga, ano ba, yung mga sino familiar sa mga P2P ngayon, yung point-to-point internet connection na naging popular ngayon.
Okay, so that's line of sight transmission because that's higher frequency. That's the characteristic of higher frequency. Usually line of sight. Ibig sabihin dapat makita yung receiver, magkita yung receiver and transmitter, no? Para maganda yung transmission. Or else kailangan mo ng mga repeater, no? Sa taas ng bundok para i-repeat yung signal. So yun yung diferensya guys, no, ng AM/FM. Kaya yung AM malayo yung nararating, naaabot ng signal dahil doon sa mga characteristics na yon, no. Parang another comparison is yung sa Wi-Fi. Yun yung dual band na mga Wi-Fi router or home router na naka-dual band. Mayroon siyang 5 gigahertz at saka 2.4 gigahertz band. So yung 5 gigahertz malapit ang hindi siya ganun kalayo ang kanyang marating compared to 2.4 gigahertz band, dahil yun nga, yung the higher the frequency, the more sensitive sa mga tawag dito yung mga blocking, no? Yung mga harang, naging sensitive, hindi siya makapenetrate. Whereas 2.4 pwede siyang tumagos sa mga walls, floors, no? Yun ang pero yung nakita nyo, eto, ipakita ko sa inyo, may napulot kasi ako ngayon guys na router, maganda pa. Tingnan, kunin ko. Eto guys, yung napulot ko kanina. Siyempre weekend ngayon guys, no? Wala tayong magawa. Walking tayo paminsan-minsan para maka-exercise, no? Nadaanan ko ito guys sa tabi ng daan. So, nakakarton pa siya guys. TP-Link EC1750 wireless. Nakita nyo, naka-dual band. Gigabit router. Model EC1750. Nakita nyo? Eto, nakita nyo? Eto. 450 Mbps. Sa yan? Sa 2.4 megahertz band. 1300 Mbps for 5 gigahertz band. So yan ang sinasabi natin na yung 2.4 nakakatagos siya sa mga walls and even floors. Let's say kung from one room to other room, yung router mo nasa isang room, kaya pa niyang magtagos sa wall papunta sa kabilang room. Pero yung limited yung niya, yung frequency niya, no? Yung bandwidth niya rin, no? Na 450. Whereas sa 5 gigahertz, ito 1300 Mbps yung bandwidth niya. Okay? So, pero pag let's say nasa kabilang room, baka medyo hindi na siya makatagos, no? Itong 1300 Mbps na 5 GHz band. So ibig sabihin may mga consideration yan guys, no? Kung walang harang, pwede mo gamitin yung
5 gigahertz band. Pero pag medyo maraming blockage, so you have to use 2.4. Then itong router, pwede mo naman yan masit sa, kasi naka dual band nga siya, no? Pwede mo naman yan sabay. Mamili ka na lang kung saang band ka ngayon magko-connect, sa 2.4 or sa 5 gigahertz band. Okay? Pwede naman yan ma-activated yung dalawang band na yan at the same time, of course. Okay? So yan guys, napakaganda. Although hindi to brand new, pero siguro alam mo naman yung tao dito guys, pag nag-upgrade, no? Pag may pera siya, mag-upgrade siya guys. Nakita nyo? Andyan pa yung manual. Original pa itong box niya guys. Andyan pa yung manual. Yan. Yan sa loob guys. Yan. Andyan yung antenna niya, detachable. Andyan yung power supply niya. Yan. Tama yung plastic, andyan pa. Okay. Kompleto guys. Kompleto. Yan ang maganda dito guys. Pag nagtapon sila, kompleto yan. Ang antena dyan. Okay. So, ikakabit na lang natin dyan sa likod. So, magbi-video tayo nito. Kasi marami-rami na rin akong napulot na mga routers nito guys. Siguro mga sobra 10 na guys, no? So, magkaroon tayo ng video. Kita nyo? Andyan pa yung plastic. Oh. Pag kinuha ko yan, brand new na to. Oh. So, wag natin kunin muna. See? So, ito. Presyo nito sa atin, siguro mga 1,000 plus to. No? Kasi ito, kung titingnan natin ang presyo nito sa internet, tingnan natin. Ha? Pasensya na kayo guys, mix halo na tong video natin. Okay. Atin yung ano niya, yung specs niya. Saka na lang guys, no? Saka na lang kasi mahaba na yung video natin guys. Tabi na natin. We have some other video for that. Okay, we back here. Ano, ko lang yung kasi we're talking about, you know, different bands of frequencies. So, yun na guys, no? Nagka-idea na kayo ng AM, FM. And also, singit na lang natin kasi andito na tayo guys, no? Para magkaroon na kayo ng ideya. So, mahilig kayo makinig ng FM. No? Yung mga tatay naman natin, lolo, radio kasi news. Ano ba ibig sabihin? Sabi nga, what is the meaning of FM? Sabi ng nila is puro music or puro music FM. No? Then, ma-open pala to guys. No? Kala ko hindi, oh. So, mabrush pala natin dito sa loob. Alikabok. Nakita nyo, parang brand new na guys. Okay. Savings natin to guys, siguro guys, no? Gawin natin tong remembrance. Lagay natin to sa center table. Pag pinasya natin to, lagyan natin ng varnish siguro, no? Ito. Kasi kompleto pa siya guys, wala pa siyang damage talaga, wala siyang basag, whatever. Yung mga buttons niya kompleto pa, no? Yung clock niya gumagana pa. Kaya sayang naman to itapon balik. Yan, kita niyo kompleto pa.
And, di ba, scratchy yung volume niya, guys, no? Ito yung volume niya. Ito yung volume niya. Scratchy siya, di ba? Ito. Pwede naman natin yan siya. Just imagine mo itong volume, iba? Hindi kaabot ng ilang years, sira na yung volume, di ba? Ano na, ito, kasi ito, sa kaiikot nito, ito, it is a variable resistor, guys, for your information. If this is variable capacitor, this is variable resistor, yung volume control. So, mayroong carbon yan sa loob, yan, may 3 legs yan, no? Yung sa center leg niya, yun yung pag inikot mo to, shaft na to, itong knob na to, may shafting yan pa loob na nakakonect dito sa center leg na nagmo-move from, say this is pin leg 1 and to leg 3. Itong leg 1 and 3 naka-continuous ang connection yan via carbon, no? Sa loob. So, pag inikot mo to, nagbabari yung resistance, no? Because this is variable resistor nga. Then, nako-control yung audio, yung sound level. Yan. So, sa katagalan, yung itong wiper arm niya sa loob, itong nakaatas dito sa knob, sa shafting, sa kaikot, nabubura yung carbon sa loob. No? So, kahit anong linis mo, hindi na talaga, apektado na yung volume. So, papalitan mo na yan. So, but in this case, guys, just imagine, 34 years. Hindi pa, wala pa. Tingnan natin, pag nilinis natin yan ng alcohol. Ito pwede nang lagyan ng alcohol. No? Lagyan mo lang ng patakan mo lang ng alcohol, mga 2 patak. 3 patak. Oh, daming patak na, guys. Hindi na makontrol, tapos ikutin mo lang ganyan. Ikutin mo lang, no? Clockwise, counterclockwise, ganyan. Tapos hipan mo siya para wala man tayong blower, so hipan mo na lang bigla para yung alcohol sa loob matuyo. Something like that. Okay. So, ayan lang. Okay na yun, guys. Sigurado, wala na yung, hindi na yung scratchy, no? Pag nag-volume tayo. Layo na ng oras natin, guys, Video natin. Okay. So, pwede na to ibalik, guys, no? Patuyo-tuyuin lang natin kasi nasama yung circuit sa alcohol. Okay lang yan, walang problema, no big deal. Matuyo lang yan, guys. So, ito hindi natin marinis kasi may kwan nga may padulas dito, no? So, nakadikit yung Tapos, itong problema, dapat, uy, hindi pumasok yan. Hindi na, sakto na siya. Uy. Problema. Okay na. So, ibalik na natin, guys. So, paano na linis-linis na siya. Haba na masyado yung video natin. Sana yung bolt nito.
isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito. And also itong mga contacts dito. Parang okay pa naman siya, no? Kunting ano lang yan. Tawag dito. Kailangan natin ng flat screw. Natin yung contact nitong mga jumper dito. Para kunting linis lang. Yan. Then pwede nating i-plug in. Subukan natin kung gagana pa ulit or nasira na. May sound na. Kita nyo guys, wala na. Hindi na siya scratchy guys. Yung volume hindi na scratchy. Ayan. Kita nyo. Hindi siya scratchy guys. Okay na. So, isarado na natin to guys. So, yun lang. Sobrang haba na yung video natin. Sana nag-enjoy kayo. Or may natutunan kayo kahit konti. Alright? So, happy weekend guys. Enjoy and keep safe. God bless. Bye.